Hello mga kasama, share ko lang kung sino man yung nandyan, good evening, 9:30 pa lang ng gabi, no? So, share ko lang yung live, kung sino man yung nandyan, pag-share na lang ba tayo, think, wala pa. Okay, good evening. Okay. Gusto ko lang pag-usapan yung mga taong, hi, Tita Mirna, yung mga taong supporter ni Mangusin na hindi marunong lumaban ng parehas, sa totoo lang. Dahil yung sili sa baboy, yung pares dito, pinapasok yung pamilya ko. Gamit ang isa, meron ako pinose, pagkitignan nyo kayo na umaga, na kung saan, ang dami nilang ginagawang propaganda na sinasabi. Sino ba yung sinisiraan ko? Sinisiraan ko ba? Paninira ba yung pagsasabi ng katotohanan? Yung pagkukwento at pagsasabi ng katotohanan na may kasamang patunay. O tulad nung relasyon nila Jong at naka ni Marinela, hindi paninira yun. Dahil yung mga taong yan, ang daming ginawang kabalbalan sa buhay ko. Unang-una, yung ginawa sa asosasyon. Ang bababoy nila sa asosasyon namin. Yung binigay namin na kami ang nagrekomenda ng bahay, hindi nila binabayaran. Siyempre, reflect yun sa amin. Ngayon, pinapasok nila yung mga anak ko sa Pilipinas gamit tong si Lisa Baboy para magalit sa akin yung mga anak ko, paninira. Inuudyukan nila yung anak ko para magalit sa akin. Papatulpo pa nga daw ako Inuudyukan ako Inuudyukan yung mga anak ko yung sinasabi niya na mga kaso, ilabas nyo na lang. Sagutin ko na lang. 'Di ba? Hindi yung puro pananakot, puro propaganda sa social media para makaakit ng mga subscribers at para may mga magalit sa akin. Alam mo, yung ginagawa nilang puhunan ay yung galit ng tao sa akin para sila ay kumita at maraming makinabang marami silang pakinabangan. At eto ngayon, pinapasok na yung mga anak ko sa Pilipinas. Puro paninira. Well, sa totoo lang, anak ko ay anak ko. Ama nila ako at ama nila ako. But ang laban ko dito is not about personal dun kay Mangusin It's all about the victims. Yung mga biktima. Yung totoo, kita nyo. RA 8050 ang kaso. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit Cybercrime Division ang dumali? Walang kinalaman ang Cybercrime Division doon sa mga kaso niya sa Optal. Walang kaso sa... Kasi meron pang much deeper na tinitignan ng mga otoridad para ito ay mapanagot sa batas. Lalong-lalo na yung mga... Ay, shout out sa'yo, Sir Bayam. Shout out sa'yo, GG. Shout out sa inyo. Much deeper to dahil ito ay may mga kaso ng paglabag sa batas gamit ang internet. Ito, bibigyan ko kayo ng tip. Kayo mga vlogger na dyan na mga kasangkot. Kasali kayo rito Pero it's too late for you. It's too late for you. No? Pero ngayon, dinadamay ninyo ang pamilya ko, dinadamay ninyo ko kung ano-ano mga kabalbalang ginagawa. Tignan natin. Now that I finish na ako kay Mangusin, susunod naman kayo. Lahat ng mga pananakot ninyo sa akin, lahat ng mga papatayin nyo ako rito. Putang ina. Kung kala nyo naman sa akin, wala akong kamay. Kung akala nyo sa akin, wala akong paa para gumante. Ano? Ano ko na lang itong buhay ko sa inyo na libre. Ang putang ina naman. Kung kala nyo naman sa akin. So, tatakot-takutin nyo ako. Ngayon, dadamay nyo mga pamilya ko. May dadamay nyo mga anak ko. Patunay lang na hindi kayo marunong lumaban ng parehas. Tulad ng amo ninyong tabobo. Kuya ako din, shout out po. Hello. Daya mo. Shout out naman kita kapatid. Shout out sa iyo, shout out. Shout out kayo nasa nandyan Congratulations nga pala. Kaya, alam mo,
I'm very proud ako doon sa mga ginawa natin na effort. May mga kaibigan diyan na bibigay ng mga information. So, may mga tao diyan na palihim na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad on behalf of us. So, tulad nga nung sabi ko, it's very nung kanina umaga, napaka-energetic ko dahil sa malaman mo, tapos maraming mga nagko-congratulate na, well, hindi ko naman po inaasahan yung mga papuri, mga ganyan, pero but nakakataba ng puso, most especially the one that called me while ago saying that a certain person, big napaka kasi sa puso ko yung siya mismo mag-greet, oh JR, kumusta, thank you, when you got home please let inform me, and then I will see to it that na ako mismo sasalubong sa iyo. Parang ganoon no, napakataba ng puso kasi ito yung taong naging inspirasyon ko mula 26, well, before pa, no, iniidolo ko na yung taong yan kasi may prinsipyo yan, no, and manang-mana sa ama. Yun kasi ang tingin ko doon sa taong yun, manang-mana siya sa ama na magiging isa siyang kasangkapan para mag-unify at maging progress talaga ang Pilipinas. And then napakasaya ako kanina sasabihin na congratulations, you did a great job. And ang ano ko talaga doon is yung sinabi niyang pag umuwi ka, please let me know and I will personally come and welcome you in the airport. Parang gano'n yung pagkakasabi. Putik, ang sarap ng pakinggan. So, napalitan lang kasi nung may mga taong nabasa ko yung anak ko kasi pinasa yung mga conversations ng mga taong naninira sa akin sa kanila. So, it's not fair. Lumabang kami ng parehas Lumabang kami fair and square. Fair and square talaga. Kuya, salamat ha. Napatawa na kita, kuya. Seryoso ka masyado. Winner ka din, kuya. Oh, salamat. Winner ka din. Winner din naman kayo lahat Winner tayo lahat, di ba? Thank you, tita. Tita Mirna. Winner naman tayong lahat talaga sa panahong ito dahil pinatunayan natin at nagkaisa tayo para hindi manalo ang isang kalukuhan. So it's our responsibility and obligation to reveal the personality of Mang Musin dahil kilala namin sila mananahimik kami dahil sa takot? Mananahimik kami para magkaroon sila ng lakas na loob para makapanloko na mas marami? Tignan nyo yung mga kaso. Naka-live ako dito. Tignan nyo yung mga kaso. Human trafficking. Gaano kabigat ang kasong human trafficking? Shout out Lakay Rebs. Rebs Rombawa de la Cruz. Good morning na sa inyo, no? So, gaano kalala ang isang pambubugbog at pagmamaltrato ng bata? Gaano kabigat ang kasong pang-aabuso sa profesyon ng iba? Nag-aral yung mga ophthalmologist tapos pakikinabangan mo lang na wala kang kaalam-alam. It endangers the public really. Hindi lang yung wala silang kinikita Nilalagay mo sa tiyak na kapahamakan kung hindi ka ophthalmologist, nagkukunwari kang ophthalmologist, ibibigay ka ng salalamin. Hindi ka naman ophthalmologist, bakit marunong ka ba maggrado ng salamin? Hindi, di ba? And yet, this is to promise you, may mga darating pang kaso. Dahil maraming nabuhayan ng loob ng mga biktima. May darating mula Mindanao. May darating galing Jensan. Yung mga taga-Isabela, magpipila na ng kaso. Salamat, Kabsat. Dito sila sa bahay, paniwala kayo. Ngayon nga sila. Well, we cannot blame them kasi sabi ko nga, kung hindi ko kilala yan since 2016, maniniwala din ako Mapapaniwala din ako, siguro maguguyo din ako. Pero sabi ko, yung mga nakakilala kasi, tulad ko at tulad ng mga kasama dyan, na Kabsat, and thank you so much, keep it up, God bless. Thank you, Rebs, thank you. And how I wish na, kahit na hindi na ako, Rebs, may parating man lang yung request ko, na sana, by the next
month or kung kailan available si BBM, bigyan naman yan ng papugay yung mga nagsakripisyo. Hindi wag na ako yung mga kasama. So even simple video will do. Yun lang yung request ko, tol. So si Rebs kasi malapit yan eh. So, yung BBM. So kay Sir. So yun. Ako din tulad ng sabi ko, kung hindi ko kilala si Mang Hussein, madadala ako. Oy, shout out naman dyan. Oh, Mandin Norman of Montreal, Canada, sir. Congratulations. Isa rin yan si boss sir, si Sir Norman. Salamat, Reps. Salamat lakay. And how I wish na ito na yung transition ng pagbabago natin mga loyalista. Kahit alam nyo naman na na-divide ang loyalista dahil dito kay Norman Mangusin dahil marami naniniwala. So ito lang ang pasabi ko at yung mga taga Ilocos Norte na sumuporta kay Norman Mangusin, most especially mga Ilocano, most especially sa mga taga Ilocos Norte. Mga wala kayong utang na loob kay Apolacay. Kasi alam niyong binababoy na ang pamilya niya, sumuporta pa kayo sa tao ng bababoy sa kanila. Mga wala kayong utang na loob sa kung anong ginawa ni Apolacay sa atin. Yung dangal na i-build up ni Apolacay sa atin, binaboy niyo lang. Tumulong kayo sa taong nambaboy sa pamilya niya. Pwede na akong matulog ng mahimbing. Buti ka pa. No? Buti ka pa, makakatulog ka ng mahimbing. But me, I'm relaxed. Wala akong problema naman. Wala naman akong problema. I'm very confident that my family will surpass this despite of this mga taong mga napapanira na members na lalo na itong si Lisa Paris at saka yung grupo. Na akala mo ang lilinis ng mga pamilya nila. Akala mo ang lilinis namin. Kung alam ko lang, may isa din dyan na akala mo, pinadukot din naman lang yung papel yung una ng katsali. Oh. Di ba? Pinipintasan nila ang klase ng pamilya ko. Oo, nagkamali ako. Pero maayos kami ng mga anak ko. Maayos kami ng dati kong asawa. Yung mga nanay nung mga anak ko, maayos kami. Hindi ako hipokrito. Nagkamali ako. Huh? Hindi lang naman ako ang ganito. Hindi naman lang ako. Pero inaayos ko ang pamilya ko. So si Macmac Pablo, Jojo de Guzman, palaganap na, mga fake news na yan, siguro. Marami dyan na, di ko alam kung ano motivation nila. Kitang-kita na naman nahuli, di ba? Kitang-kita na naman na may pagkakamali sa batas. Sinasabi pa nilang, wala yan, makakalaya lang. Hindi na po makakalaya si Norman Mangusin. Because the authorities did a very, very great job na hinalukay yung mga dating kaso. Tignan mo yung team leader pa noong 2016, chief na ngayon, hepe na ngayon ng isang division. Siya mismo ang humuli dahil, parang achievement niya yun. Siya yung nag-file ng kaso. Ngayon, tinaguan siya, hindi niya na-track. Ngayon, dahil sa atin, actually, hindi ko tinitake yung credit na sinasabi na because of you guys, na na-track namin yung tao, nabuhay yung kaso. Well, this is for the victims. Sa lahat ng mga biktima, para sa kanila to. Hindi para sa amin to. Dahil kung kikita kami dito, hindi ko alam pero in fairness naman kay na Manuel M. Mejorada, kina Tatay Boy, meron na silang mga subscribers. Kumikita na sila talaga. Hindi yung sasabihin na kumita lang sila dahil kay Mangusin. Anihin naman namin yung pera kung makikisaw-saw lang kami sa issue ni Mangusin na, Diyos ko, alam na nga namin kabalasubasan yung tao. Sasakyan pa namin para papalamon namin sa anak namin dahil galing sa kabalasubasan ni Mangusin. Di ba? Hindi. Ginawa namin to dahil sa pangarap sa mga biktima. Ginawa namin to dahil yun ang tama't dapat. Ginawa namin yun dahil yun ang katotohanan Hindi ba? Gagawin ba namin to para sumikat kami? Di naman ako nagsasabi na, please like and subscribe and follow the notification. Hindi naman ako naggaganon. Diba? Hindi kami naggaganon. Nilalabas namin to para makuha ang attention ng otoridad
At nagawa namin yun with flying colors. Nakuha namin ang attention ng authorities. So, shout out, Jan Arsono. Isa yan sa mga isa yan sa mga bumakbak talaga. So, congratulations brother. This is my personal tribute to you. Ano? Lahat kayo na binabati ko. Yan din. Hindi ko rin nababati rin yun si Jarrett. No? Jarrett, Coach Jarrett did a great job also. Pero this is a team effort. This is a team, Bisaya ko ngayon. This is a team effort. This is a team effort of those good man na nagmamalasakit para hindi na madagdagan yung naloloko ni Norman Mangusin. Sa tingin nyo, kung hindi kami lumabas, kung hindi kami nagsalita, siguro, shout out, Auntie Janet, siguro kung hindi kami nagsalita, walang Jan Arsono, walang Tatay Boy Mejorada, walang Coach Jarrett, walang Boy Ayuda, walang Pudginyo, sino pa ba? Yung marami. Si Alam Nadis, di ba? Ang dami pa. Kung hindi kami nagsalita, siguro sandamukal na ang naloko nitong taong to. Siguro, merong isang taga Cebu, tulad ng taga Cebu na sinabing nanualo ng pa-contest, hiningan ng pera para kunwari makuha niya yung premyo. That is scamming. Scamming yun. At kasabwat ang mga IT at saka mga tabobo ni Mangusin doon. At yung simpleng pagpopromote nila kay Mangusin, it's that accomplished na sila doon sa scamming na yun. Yung mismong paniniwala mo sa taong lubos-lubos na nanuloko despite of yung mga pinapakita namin ebidensya, accomplished na kayo sa panluloko. Accomplished na sila sa panluloko. Diba, Kuya JR, ito po, may mga BBM na hati. Karamihan may Mangusin. Yes. Pero ito, nandito si Rodel. I think, nandito yung mga karamihan mga leader ng BBM community. Meron lang kami request. Kasi, ibuboto naman talaga si BBM base sa kanyang kagalingan at karanasan bilang isang politiko. No? Pero, tagumpay ka bro. Salamat ka, Dante. Pero, mapuprotektahan natin sa BBM sa mga susunod pang mga ganitong tao kung magkakaisa tayo. Let's build a wall. No? Let's build a solid loyalist group. Loyalist wall. Community. Umbrella. Kasi papasukin si BBM lagi ng ganito. Para hindi siya paupuin. Dahil takot sila na pag umupo si BBM, may pagpapatuloy niya yung mga proyekto ng kanyang ama. Na kung saan tataas ang antas ng kalidad ng bawat Pilipino na umpisahan na ni Pangulong Duterte. All we have to do is to continue that momentum. Na paakyat na tayo. Di ba? Alisin natin to mga to. Yung mga scammers na to. Actually, merong pinapatrabaho na naman sa amin eh. So, we will see. Salamat, Arnold. Salamat. Isa si Arnold sa mga kaibigan na hindi ko pa nakikilala pero natatawagan at na nakakausap na sa mga So, sana dami pa yan. Magsampa niya. Marami pa. Aakyat. Baka isang bus yung umakyat bukas eh. Luluwas eh. Isang bus na tao yung luluwas bukas. Ewan ko kung nakaluwas sila kanina. Hindi ko pa na-follow up. Ito, group effort to. Walang involved na money rito ha. Mga kapatid. Walang involved naman. No money involved here. Puro lang usapan. Pakiusap. Baka naman. Diba? Sa inyo. Naman nakakausap ko, di ba? Puros pasuyo ako. Di ba? Puro pakiusap. Kayo, nagre-reply kayo. Kung meron kayong alam, binibigyan nyo naman lagi. But, walang promise. Isa lang ng pinagpramisan ko rito. Si Jack Pate. Alam mo yan, Jack Pate, na kung papapanood mo to, nawawala kasi 10 years yung laban niya 10 years na walang sumagot sa kanya, na kesyo may nangako, natutulungan siya, wala namang ginawa. Ang sabi ko lang,
test me, magdamag. Sabi ko, subukan mo ako magdamag. Kung wala akong nagawang action bukas, sabihin mong tarantado ako. Sabihin mong paasa lang ako. O magdamag. 6 na oras, eksakto. May nagawa ako. Yun, tuloy-tuloy na. Pero yun, hindi ko solo yun. Meron din akong pinagkunekan ng mga tao. Nakiusap din ako. O baka naman pagbigyan mo to, matagal na palang naghihirap to eh. Burden na sa kalooban niya, wala siyang mapaghingahan nung kaso niya eh. O, bigla na lang dumating yung mga kaibigan, dumating yung mga mensahero, emisaryo ng kabutihan. Paano na yung mga nakuhanan niya ng mga, ibabalik po yun. May ibabalik yun dahil malakas ang laban natin dahil unang-una pa, siya yung binigyan ng Kabakungan State ng what do you call this? SPA? Being the administrator, and Francis Leo is null and void in any legal aspects sa bata, dyan sa pag-anya. Dahil null and void na yung pagkatao eh. So makukuha nila, may babalik nila yan. Lahat ng transactions na ginawa ng Francis Leo Marcos is null and void sa aspeto ng ating batas. So, marami pa. Marami pang luluwas ng mga kaso, mas malalim pa, and then eventually may mga threats pala bago patayin si Lucky doon na tumuturo na naman sa kanya, and that is murder again. You are dealing a madman here. Yun, para to sa mga taga-Tabobo. Sinasabi pa nila kanina, kitang-kita na nga sa media na nahuli na nga, eh, no? Sinasabi pa nila na, wala, fake you. Alam mo, itong mga supporter ni Mangusin, nasanay na sila sa paniniwala sa isang kasinungalingan, hindi na nila alam kung ano ang tama at totoo. O di naman kaya, alam nilang totoo at tama, nagdi-deny na sila. Diba? Pati sariling katotohanan na alam nila, dinideny na nila sa sarili nila. That is not a good gesture ng isang tao. Sa totoo lang, mga kapatid. Mga prinsipyo. Pero nagpapasalamat talaga ako. Pero ito lang, pasabi lang dun sa pumapasok dun sa pamilya ko. Galingan nyo. Diyos ko, galingan nyo naman. Ganyan lang daw ang gagaling ninyo. Galing niyan ba ang practice nyo? Sirain ng pamilya. Kung kayo ay natatalo sa isang issue, maninira kayo ng personal. Buti sana kung maayos ang pamilya nyo, sabi ko na nga. Brad, shoutout naman sa ma'am ko, si Doktora Debbie Rombawa de la Cruz. She says, hi Ma'am Debbie, Doktora. And how I wish, pag nakauwi ako sa bayan natin, kayong pamilya talaga una kong pupuntahan, sa totoo lang. Siyempre, madadaanan ko nasa bayan sila na Daili, Binaratan. So, madadaanan ko kayo. So, there will be time, Doktora. And how I wish, I thinking ko, maayos na daw yung Sarat eh. Oh, so, most especially, shoutout ko na rin si Cholo, Pocholo. Municipal administrator of our municipality ng Sarat. So, dadaan yung mother ko dyan. Nasabi ko na kay Rebs. Meron ako request na So, hopefully, naayos na naman. So, we have only some technical, parang mga signatures na lang para kawalan. Pero naayos na. So, sa mga taga-Sarat dyan na nanonood, naimbag nga bigat. Parbangon. So, ayun. Maraming salamat sa lahat ng hindi ko pa na-thankyuhan. Maraming salamat sa inyo. Dahil kanina medyo sa excitement. Sa totoo lang, excited ako kanina. Nung habang saan ka makakita ng isang Tabobo, binasahan na siya ng Miranda Code. Binasahan na siya ni mismo, Director Labin mismo. Nagbasa kanya ng Miranda Code. Nung nasa conference room sila, sabi, anything you say will be used against you in the court of law. Dada pa rin ng dada. Itinanggi pa rin niyang siya ay Mangusin. Pwedeng gamitin yun sa kanya. Di ba? So, hindi ko alam kung anong meron utak to taon to. Wala sa focus to, wala sa so. But we did a great job. Nagawa natin ng justice
yung ating mga pinaglaban. Maraming salamat, and again, dumidilim na dito. It's already 10. What the time is? Oh, for 4 minutes to go 10 o'clock. So, ganito ang itsura namin, mga kapatid. So, maraming salamat, and hindi ko sasabing sa uulitin. All I'm asking is, actually, lahat na naman, unity lang talaga man ang gusto ko. Kaya lang hindi ko, bakit hindi maalis sa mundo yung maraming hindi makatanggap ng pagkakamali na may personal, yung hindi marunong makatanggi ng sila ay may nakakaangat sa kanya. Hindi naman kami nakikipagtaasan, really. Bakit nga pala, Jay, parang walang silbi ang attorney niya? Hindi naman po kasi attorney yon, counsel lang, kung saan ipapaliwanag yung mga yung about sa batas, kung bakit siya hinuli. But I think hindi siya yung talagang legal counsel niya na mag-represent sa kanya. That counsel is provided by the NBI. Oo, para at least merong witness, gano'n. Pero hindi po yun yung counsel niya, sa totoo lang. May iba po siyang abogado. So, yun, maraming salamat sa inyo. And, watching. Rolando Gimagal, and my cousin, Lydia, is here, no? Naibag na bigat mo, cousin. Kuya Jar, keep safe, don't worry. Di ka pabayaan ang nasa taas. Alam ko. I always keep the faith naman. At saka, tulad nga ng sinabi ko, madali na nila ako, kung madali man ako dahil sa prinsipyo ko, at least madadali nila akong taas noo. Di ba? Madadali nila akong hindi nila napapagbagsak ang prinsipyo ko. So, hello, Susana Castanarsian, maraming salamat, mga Talino Warriors. Yun, tinatawag ko na kayo mga Talino Warriors kasi nahihiyaman ako sumama dati dyan. Kasi hindi naman ako talino. No, maraming salamat sa inyo, and I'm very proud. Ang yabang niya. Alam nyo, yung mga sinasabi, ito last na to. Lahat ng mga sinasabi niya lately sa social media, sa YouTube, bumabalik sa kanya. Hindi nyo ba alam yun? Lahat bumabalik sa kanya. Yung sinasabi niyang kaso, na ipipila sa amin. Siya ngayon ang may kaso. Taimbag nga bigat mo, man. Balagi tayo. Yes, Orlando. Thank you. Congratulations. At sa lahat ng mga sinasabi niya na mga kalokohan, siya din yung gumagawa. Hindi po ba? So, ayun. Maraming salamat sa inyo, and Ate Weng, I saw you there. Sino man kayo nandyan, maraming salamat, and thank you for yung samahan kami sa laban na to. Nagawa natin ng justice. Maraming salamat, and have a good night to all.